Mahal na mahal ko ang mga anak ko eh. Silang buhay ko kasi. Pag wala sila, wala na akong buhay. Para naisip ko na nga, ano pang silbi ng buhay ko. Wala na rin naman mga anak ko. Naisip ko minsan. Naisip ko pamatay. Bakit po? Wala na eh. Wala yung anak ko. Wala sila eh. Hindi ko nakikita. Bakit kayo umalis? Hindi ko siya maiiwanan. Mahal ko rin siya. Sino po mas mahal ninyo? Anak ko? Si Milagros. Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko nga ito! Ako, Diyos ko, salamat, Panginoon ko! Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Balikan natin ang mga istoryang nagpaiyak, nagpangiti at nagpalukso ng ating dugo dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami! Nawala ng kulay, pangarap, nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikitang inaasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Susunod! Yun nga po masakit eh. Nawala. Mahal na mahal ko ang mga anak ko eh. Silang buhay ko kasi. Pag wala sila, wala na akong buhay. Dito sa Reunions. Bilang host ng Reunions, isa sa mga napakahirap kong gawin ang mag-interview ng mga magulang na may nawawalang anak. Kaya naman ang aming staff, walang tigil sa paglilibot sa mga shelter. Matulungan lang ang mga magulang na dumudulog sa aming programa. Hindi na bago ang salitang wala sa bokabularyo ng mag-asawang Hilario at Belinda. Ang kanilang bahay na ito sa Las Piñas, wala nang ang kisame, halos wala pang kagamit-gamit. Ang natitira na lang, bentilador na wala namang takip. Dito, yung divider dito nakalagay. Tapos TV. Tapos yung speaker, DVD, dito yung lagi yan sa divider nakalagay lahat. Si Hilario, walang trabaho. Si Belinda naman, halos wala na raw kagana-gana. Ang pinakamasaklap pa sa lahat, dumagdag pa sa dinami-dami ng mga nawala sa mag-asawa, ang tangi nilang yaman. Ang mga anak nilang sina Daryl, 9 years old, at Jingjing, 3 years old, na ngayon parehong nawawala. Ang sakit to eh. Para akong binuhusan ng langit. Dahil nawawala yung anak ko eh. Pati hanap buhay ko wala na rin. Hindi na rin ako napagmaneho. Dati nandito yung mga yun. Trabaho ako eh. Ngayon wala. Parang wala na akong gano'ng magtrabaho na mawala sila eh. Wala na ang buhay namin. Wala nang kabuhay-buhay. Mahirap pala pag mawala ka ng anak. Bali mawala lahat yan. Walang mga anak. Walang sisidla ng pagsisisi nila Hilario at Belinda. Wala sana kasi sila ngayong ganitong problema, kundi rin lang sa sarili nilang kagagawan.
Nitong Pebrero, naging magulo ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Napadalas daw kasi ang pagtatalo nilang mag-asawa. Kumalat kasi ang chismis na may ibang babae si Hilario. Kasi nga po, nag-aaway kami ng mag-asawa nun eh. Itong asawa ko naman po, nalayas dito. Dahil nagtatrabaho si Hilario at walang magbabantay sa kanilang mga anak na sina Daryl at Jingjing, minabuti niyang ihabilin na lang muna ang mga ito sa mga lola nito sa Pasig. Akala ni Hilario, solved ang problema. Wala siyang kamalay-malay na simula na pala ng penitensya. Kinahapunan, ipinaalam sa kanya, nawawala ang 2 bata. Sabi naman ng nanay ko, baka pinagalitan yun o pinalo, ganyan, kaya naglayas. Siguro nagtampo. Pati yung kapatid niyang isa, dala-dala. Sinama na rin. Tahimik at masaya, maayos at masagana. Ganito raw noon ang kanilang buhay pamilya. Hindi lang talaga nila sukat akalaing lalaki ang maliit na problema. Anong bago sila mawala? Maganda ho ang takbo ng buhay namin. Kasi may trabaho ako, namamasada ako eh. Nung mag-away kami, yun na nagsimula. Away namin eh, naabot na 1 linggo. Ito yung mga anak niya apektuhan. Lagi nga umiiyak yung panganay ko eh. Ano pong sinasabi sa inyo? Nag-aaway daw. Nag-aaway na naman kayo, Papa. Ganun ang sinasabi nun. Tapos yung isang maliit, umiiyak. Wala kaming problema ng araw eh. Nung mawala lang sila, yun na. Lahat naglaho. Naglaho. At ang sampal ng unti-unting gumuho nilang pamilya ang gumising sa mag-asawa. Kung alam ko lang magkaganito, dapat hindi na lang ako umalis dito. Nagsisi rin ako. Sabi ko, makita ko lang mga anak ko, masaya na ako. Kailan nawala yung mga anak namin, saka naman tumino. Hindi na nakikipagtalo, hindi na nakikipag-away. Siguro ko naapektuhan na rin siya sa mga anak niya. Ako kahit sa akin, apektado ako eh. Kaya naman heto, magkatuwang ngayon sina Hilario at Belinda sa paghahanap. Pasirox, dinidikit ko yan kahit gabi. Nakarating ako ng pati sa Santa Lucia, Santa Polo, Cubao. Iniisip ko lagi yun. Naiisip ko baka kung saan na dyan na pupunta eh. Sa mga sulok-sulok na mga kuya na mamalimos, kung ano na hitsura, o dogis na o ano. Ngunit hanggang ngayon, bigo pa rin sila. Kaya si Hilario, matapos maibenta ang mga kagamitan para may maipantusto sa paghahanap, na uubusan na rin daw ng pag-asa, dala ng lungkot at pangungulila. Yun nga po, masakit eh, nawala. Mahal na mahal ko ang mga anak ko eh. Silang buhay ko kasi. Pag wala sila, wala na akong buhay. Para naisip ko na nga, ano pang silbi ng buhay ko. Wala na rin naman mga anak ko. Naisip ko minsan. Naisip ko nga, pamatay. Bakit po? Wala na eh, wala yung anak ko. Wala sila eh. Hindi ko nakikita. Sa ngayon, hindi na muna nila iniisip kung paano mababawi ang iba pang mga nawala sa kanila. Ang mahalaga raw, umaasa silang pag nakita na nilang muli ang mga nawawala nilang mga anak, unti-unti na ring magbabalikan sa kanila ang mga nawala nilang swerte. Mababaliw ako pag hindi dumating mga anak ko. Siraan ako ng ulo. Mawala to, kahit tumira kami sa ilang tulay, basta makita lang mga anak ko. Mga anak, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong mangyari, hindi na tayo magkakaiwalay kung sakaling magkita tayo. Hindi ko na kayo iiwanan. Hindi ko na kayo dadalhin kahit kanino. Kahit sa lolo mo, o kaya sa mga ate ko, magsasama-sama tayo.
Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ang pagsusumamong ito ng mag-asawa, hindi namin hahayaang mapunta sa wala. Ayon kina Hilario, Brian Daryl Aribaca ang buong pangalan ni Daryl. 9 years old na raw ito at maiksi ang buhok. Samantalang si Jingjing, Eljen Aribaca naman ang buong pangalan. 3 years old na ito at maliit para sa kanyang edad. Dito sa reunions. Susunod, Bakit kayo malasig? si Jerome Garcia, 23 years old, 5'5" ang taas, kayumanggi. Medyo mataba at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 25, 2008 sa Baclaran, Parañaque City. Si June Salmingo, 17 years old, huling nakita March 2004 sa Malabon City. Si Christian, 24 years old, 5'5" ang taas at may katabaan. Huling nakita December 24, 2010. Dito sa reunions. Madalas sa hindi, sa mga shelter namin natatagpuan ang mga nawawalang bata. Kaya malaking tulong ang mga institusyong ito para matuldukan ang ilang buwan o taon ng pag-aalala ng isang pamilya. Saludo po kami sa mga institusyong naging katuwang namin sa pagbibigay ng saya sa mga namumroblemang pamilyang Pilipino. Matapos may padala ng mag-asawa sa aming tanggapan ang larawan ng kanilang mga anak, wala na kaming sinayang pang-oras. Agad kaming nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga shelters. At tila swerte ang lumapit sa amin. Dito raw kasi sa Manila Boys Town Complex sa Marikina, hindi lang isa kundi 2 sa mga batang nasa kanilang pangangalaga ang kahawig ng nasa hawak-hawak naming mga larawan. Nakuha daw sila sa sa MRT sa along EDSA. Silang dalawang magkapatid. Ang nakakuha sa nila is yung Makati Police. Siguro nung makita, tinanong sila, wala talagang nag-claim. So dinala rito sa amin. At ang panayam namin sa dalawa ang lalong nagpatibay na walang kaduda-duda, sila ang nawawalang mga anak ni Hilario at Belinda. Ano yung buong mong pangalan? Daryl. Daryl ano? Anong apelyido mo? Aribaca. Aribaca. Yung kapatid mo, anong pangalan? Jingjing. Jingjing. Ilang taon ka na? 9. Ha? Tipid magkwento si Daryl, ngunit walang pasubali rin niyang ibinahagi sa amin ang problema sa kanilang tahanan. Totoo ba na minsan nag-aaway yung mama at papa mo? Po. Ngayon pa nga, nag-aaway pa rin sila eh. Anong naririnig mo na sinasabi nila? Magmura. Anong ginagawa niyo pag nag-aaway sila? Nagagis yung mga gamit. Hindi, kayo. Kayo ni Jingjing. Nakaupo lang kami. Kahit tila nalalason na ang kanilang murang mga isipan, wala naman daw silang ibang hangad kundi ang makauwi na at muling mabuo ang kanilang pamilya. Mama, Papa, hindi na kami dito. Boston, gusto namin umuwi. Kinabukasan, pinuntahan naming muli ang mag-asawa upang ipaalam ang magandang balita. Tutuwa ako kasi merong nakapulot, merong nagmalasakit. Hindi ko na na-expect na napulot yung mga anak ko eh. Tutuwa ako. Tutuwa ako na naiiyak ako. Ilang sandali lang, narating namin ang Boys Town. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, laking tuwa ng mag-asawa sa tanawing mahigit 1 buwan nilang hinintay. Bakit kayo malasig? Ha? Ba't kayo umalis? Ha? Sabi ko ba sa inyo, huwag kaya alis doon? Ha? Di ba? Hindi na tayo magkakaiwalay.
dito, buhay mo? Naman po. Ano ginagawa mo? Nanonood ng TV. Tapos, Mga mauutos sinunod ko. nakakakain ka naman dito. Opo. Uwi ka na. Uuwi na tayo. Tagal ka naming hinanap. Sambong kami kahanap sa'yo. Hindi ko alam eh. Susunod, huwag ka nang nakaano ha. Hindi ka na maglalayas. Huwag mo na ulitin yan ha, maglalayas ha. Nama mo pa kapatid mo oh. Kasabay ng mga habilin ni Hilario sa mga anak, ang isang pangako. Hayaan mo, di na kami mag-away ni Mama ha. Di na tayo magkakalayo. Mahal mo si Papa? Oo, mahal na mahal ko kayo. Oo, kiss kay Papa. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak po. Nabuo ng muli ang minsang nagkawatak-watak na pamilya. Ngayon, sisikapin na raw ni Hilario at Belinda na ayusin ang kanilang pamilya na halos nauwi sa wala. Isang malaking leksyon din ang natutunan ng mag-asawa na walang mas talo sa pag-aaway ng mga magulang kundi ang mga bata. Dito sa Susunod, tila may balakid sa namumuo nilang pagmamahalan. Bukod kasi sa intrigang ibinabato sa kanila ng kapwa nila mga lolo't lola, si Lola Lucia hindi mapakali dahil mahigit 1 taon na niyang hindi kapiling ang kanyang pamilya. Si Jolina Castro, 7 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Si Melanie Palana, huling nakita July 31, 2010. Si Alonza Adrias, 51 years old, huling nakita sa Negros Occidental. Si Christian, 24 years old, 5'5" ang taas at may katabaan. Huling nakita December 24, 2010. Dito sa reunion. Maraming beses na tayong pinaiyak ng marami sa mga storyang madalas naming itinatampok dito sa reunions. Pero paminsan-minsan, meron din namang mga kwentong kumikiliti sa ating mga puso at nagpapangiti sa ating lahat. Katulad ng kwento ni na Lola Lucia at Lolo Alberto. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Ito marahil ang pilosopiya ng magsing-irog na sina Lolo Alberto at Lola Lucia, parehong kliyente dito sa luwalhati ng Maynila, shelter para sa mga matatanda. Kahit tuyot na ang kanilang mga balat, animoy sariwang bulaklak na namumukadkad ang kanilang pag-iibigan. Sa kainan, kasama niya yun si Lola. Tapos all the while, nakita na namin, naging close na siya dito kay Lola. Parang therapy din sa kanila. Nagkaroon sila ng somebody na they can relate to. Parang companionship. Pero tila may balakid sa namumuo nilang pagmamahalan. Bukod kasi sa intrigang ibinabato sa kanila ng kapwa nila mga lolo't lola, si Lola Lucia hindi mapakali dahil mahigit 1 taon na niyang hindi kapiling ang kanyang pamilya. Meron kaming rescue operation. So doon sa rescue operation na yon, meron mga points sa City of Manila, kagaya ng Doneta, mga Baywalk, kaya po. So may dinadaanan nila yon. So doon nakuha si Lola. Apple of the eye nga raw ni Lolo si Lola, kaya parang puto at dinuguan na hindi mapaghiwalay ang dalawa. Selosa man si Lola, hindi pa rin daw magbabago ang damdamin ni Lolo para sa kanya. Kasi may kausap kong babae. Asawa mo na yan. Kung magalit na ako.
Kinabukasan, gat na kami, no? Kinabukasan, pagtulog ko, nakadikit sa akin, nakagano. Bati ko naman siya ulit. Hindi ko siya maiiwanan. Mahal ko rin siya. Alam ni Lolo Alberto na may nangunguna pa rin sa puso ni Lola Lucia. Sino po mas mahal ninyo? Mahal. Anak ko, ni Milagros. Ganun pa man, handa siyang isakripisyo ang lahat para sa ikaliligaya ng kanyang minamahal. Gusto ko sa kanya, magpataba siya, masaya. Kasi huwag niya nga akong alalahanin, basta mahalin mo yung anak mo, mahalin ka. Huwag kang alis sa inyong bahay. Basta isipin mo, pagtulog mo, mahal na mahal mo ko, huwag mo makakalimutan. Ikaw rin ganun din. Base sa mga impormasyon na nakuha kay Lola Lucia, lumilitaw na may 5 raw siyang anak. Madalas din daw nitong banggitin sa mga caregivers ang mga pangalang Milagros at Meli. At ayon sa matanda, sa Mayorga Leyte raw ang kanilang probinsya. Dito sa reunion. Susunod, Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko nga ito! si Flor Delilia Castrillo, 32 years old. Si Romel Maquinano, 24 years old, huling nakita August 8, 2010 sa San Antonio, Zambales. Si Linlin Makatalad. Si Christian, 24 years old, 5'5" ang taas at may katabaan. Huling nakita December 24, 2010. Dito sa reunion. Mabilis naming natunton ang anak ni Lola Lucia na si Milagros. Halos magunaw na raw ang kanyang mundo dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Hulaan po ninyo, sino kaya ang pipiliin ni Lola Lucia? Ang makauwi sa kanyang pamilya o manatili sa shelter kasama si Lolo Alberto? Eksakto naman itong nakaraang linggo, napansin ng aming staff na nagtutugma ang pangalan ni Lola Lucia sa listahan ng mga nawawala na ipinapanawagan sa aming tanggapan. Sa pagbabakasakaling ito na nga ang pamilyang kinasasabikan ni Lola, sinadya namin ang address ng taong naghahanap kay Lola Lucia. Si Milagros, siya raw ang pangatlo sa 7 anak ni Lola Lucia. Minom ako ng 2 mataas na berba yun. Iyak ako ng iyak, hinahanap ko yung nanay ko, magay mata ko, sabi ko, namimiss ko ng nanay ko. Kwento ni Milagros, ugali na raw ng kanyang ina na tumambay sa labas ng kanilang bahay. Nung umalis ako, pumunta ako sa palengke, sabi ko, diyan lang muna kayo. Pinaalmusal ko siya ng time na yon. Ate, kita mo yung nanagusiya ko. Ilan kanina, hiram nga sa akin yung pera, 30 lang. Pero pagbalik daw niya galing sa palengke, nidulo ng daliri ng ina, hindi na niya nakita. Nakahiram daw ng 30 pesos dyan sa kapitbahay namin. Yung pala, pumunta siya sa Divisoria. Tapos hintay naman ako ng hintay, hindi na bumalik. Gising na gising ang diwa ni Milagros, binabangungot pa rin daw siya ng mga pangitaing bumabagabag sa kanya. Sabi sa panaginip na matay doon nanay ko. Sabi ko, katok lang sa bato, wag naman sana. Bago matulog, nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, makita mo nanay ko. Makita kami muli at ligtas po siya. Lalo pang nagpapatindi sa pag-aalala ni Milagros ang katotohanang nagsisimula ng agawin ang memorya ng kanyang ina. Gusto ko akong mag-alaga sa kanya dahil anak niya ako. Miss na miss ko nanay ko dahil kung wala sa nanay ko, hindi naman ako magiging tao. Kung sakaling sa panahong nawalay sa kanila ang ina, ay nakatagpo ito ng aagapay sa kanya. Hinding-hindi raw niya ito hahadlangan. Tutal naman daw, magdadalawang dekada na itong nabiyuda. Kung anong mahal niya, mahal ko na rin. Tutal, wala naman na yung tatay ko eh. Hindi ko naman siya pipigilan eh. Bisperas noon ng undas, nung muli naming binalikan si Milagros para isama sa kinaroroonan ng taong nagluwal sa kanya, si Lola Lucia.
Pinapanalangin ko sa Panginoon, makita ko ang nanay ko. Para naman kung darating na Pasko na ito, kumpleto na kami. Kasi nung nakaraang Pasko, malungkot kami. Nakita ko siya sa darating na Pasko na ito, sobrang saya ko. Habang nung mga sandali namang yon, kulang na lang ay papakin na ng langgam sina Lola Lucia at Lolo Alberto. Tila sarili nila ang mundo, walang kamalay-malay sa paparating na bisita. Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko! Nanay ko nga ito! Naku, Diyos ko, salamat Panginoon ko! Nanay ko, ba't ka nakarating dito? Nanay ko! Naman. Ang nanay ko ito! Kilala ko nanay ko! Mahal na mahal ko nanay ko! Nanay ko, salamat sa Diyos! Gabi-gabi ako nagdadasal, makita kita nanay ko! Umayat ka man! Mataba ka man noon! Bakit ka pumayat? Nanay ko! Mahal ko nanay ko! Nanay ko! Naku, nanay ko! Kilala mo ako? Sino ako? Oo, kilala niya ako! Ang nanay ko! Ako, kaya pala sabi ko, Diyos ko, makita mo nanay ko! Mahal na mahal ko nanay ko! Pasalamat po, Panginoon ko! Mahal na Sareno, nagpapasalamat po ako sa inyo. Dasal ako ng dasal. Makita ko nanay ko. Manakat pa kayo, Nay. Sa gitna ng pagbubunyi ni Milagros sa muli nilang pagtatagpong mag-ina, nagpakilala naman ang lalaking gumising sa natutulog na damdamin ng kanyang ina. Si Alberto Garcia, girlfriend ko yung nanay. Girlfriend yung nanay ko? Siya ako yung alaga sa kanya. Ay, salamat po. Salamat po. Mahal ko po nanay ko. Biruin mo, 29 years old na biyuda nanay ko. Ngayon lang ako na may boyfriend na nanay ko. Diyos ko, Panginoon ko. Boyfriend mo daw. Boyfriend mo. Nay, huwag kang makatawa. Natatawa ako, naiiyak. Hindi man yun yata kasama. Gusto niya ang nanay mo, kasal muna. Kasal mo. Ang kasalan ko to. Kahit matanda na, papakasal. Binata ako. 10 asawa ko sa labas, hindi kasal. So, tapat ko rin sa inyo. Wow. Matanda na po yung Wala sa nanay. matanda ko yun, sa puso yun. Yung puso hindi tumatanda yan. Wala nga raw pinipiling edad ang pag-ibig na kapag dumapo sa puso ni Numan, handang hamakin ang lahat, masunod lang. Pero para sa tunay na nagmamahal, handa rin itong pansamantala munang magparaya para lamang sa ikaliligaya ng kanyang nililiyag. Dito sa Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Jerry Divina, 23 years old, 5'6" ang taas at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 20, 2008 sa Antipolo City. Si Nenita Ramos, 50 years old, 5 feet ang taas, kayumanggi at medyo mahabang buhok. Huling nakita February 9, 2008 sa Florida Blanca, Pampanga. Si Bienvenido Pael Nario, 73 years old, 5'5" ang taas at may Alzheimer's disease. Huling nakita December 5, 2007 sa San Pedro, Laguna. Si Josefina Villanueva, may Alzheimer's disease. Huling nakita December 17, 2010. Si Macario Pil Jr., 48 years old, 5'6" ang taas, kayumanggi, may balbas at medyo mahabang buhok. Huling nakita February 26, 2008 sa Maasin, Southern Leyte. Si Joel Cayetano, 20 years old, kayumanggi at medyo matangkad. Huling nakita December 26, 2007 sa Palupandan, Negros Occidental. Si Michael Valderrama, 24 years old, balingkinitan at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita sa Arcong Bato, Valenzuela City. Si Christian, 24 years old, 5'5" ang taas at may katabaan. Huling nakita December 24, 2010
Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo sa ating pagbabalik tanaw sa mga kwentong kumurot sa ating mga puso. Kami pa rin po ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap at ang tanging hangad namin, pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions.